What I straight-through network cable? The purpose of a straight-through network cable is to connect two different types of devices within a network, such as a computer to router or a switch to a server 1. This type of cable is designed to transmit data from one device to another without altering the order of the wires in the cable tube. Ano bang mga material na ating kailangan is una is cable, sunod is clipping tool, sunod is yung ating panghiwa para matanggal yung balat ng ating cable, sunod is yung ating RJ45. Remember, when you lift or move materials, you need to be careful and sensible. Use the proper equipment and technique to avoid getting hurt. Ready na natin natin mga materials. Una natin gagawin is tatalo pa natin yung UTP natin. Pagkatapos natin siyang mabalatan is pag-iwa-hiwalay na naman natin siya para masunod natin yung color na kailangan natin para magawa ang straight through network cable. Then, kailangan natin tanggalin na sa gitna kasi hindi natin madaling maayos ang pag-assemble or pagkakasunod ng kulay kasi sagabal ito sa gitna ng ating UTP. Nating pag-iwa-hiwalayin, gumamit ako dito ng screwdriver para madali nating maituwid yung wire at madali nating maipasok sa ating RJ45. Pagka naituwid na natin, sunod naman natin ginawa dito is pagsusunod-sunod natin yung kulay. Una is ang white-orange, orange, white-green, blue, white-blue, green, white-brown, and brown. Tapos nating may pagsunod-sunod na mga kulay, puputulin na natin siya para masimulan natin mapasok sa RJ45. Bago natin ipasok or sa RJ45, kailangan natin siguraduhin yung pagkasunod-sunod ng kulay. Kasi kapag na-expose natin siya sa RJ45 at nailak na natin, ay di na natin to matatanggal. Kundi magsisimula na naman tayo sa simula. Kaya kailangan natin siguraduhin ang pagkakasunod-sunod na kulay. Pagkatapos natin ilak, is titingnan natin kung nailak nga ba yung ating RJ45. Sigurado na natin is sa kabila naman is kung ano yung ginawa natin sa una is yung din ang gagawin natin sa sunod o sa kabila ng cable. Kung anong kulay na pagkakasunod-sunod ay ganun din ang ating gagawin. Done gnawing, aiding straight through a network cable. What is crossover
network cable. The purpose of a crossover network cable is to connect two Ethernet network devices directly, such as to computers or two switches without a switch or router in between. Sa paggagawa ng crossover Ethernet cable ay kailangan natin ng crimp o mas kilala sa tawag na crimping tool. Tapos, syempre, hindi naman mawawala yung RJ45 kasi paano naman tayo makakagawa nun kung wala naman yung RJ45 na yun. Tapos, wire stripper para gagamitin mamaya dun sa mag-strip ng wire. Tapos, side cutter para mas madali yung pagputol ng nasa gitna ng UTP cable. Tapos, syempre, UTP cable na rin. Tapos, syempre, umpisahan natin yung paggagawa sa pag-strip muna ng wire para mas madali. Syempre, gamitan natin ng wire stripper. Kaya nga meron tayong tools na wire stripper. So, yan. Inikot-ikot na ni Insan. Tapos, ayun, nahugot na. So, tanggalin muna natin yung tela. Kaya may dala na rin ako side cutter para madalis maputol. Hindi pala ako may dala niyan. Siya pala. Sunod ay pag-iwa-iwalayin muna. 4 kasi yan magkakakulundot yung mga magkakakulay na may halong white. Tanggalin muna natin yung nasa gitna. Sa gabal yan eh. Tapos, pag-iwa-iwalayin natin yung mga wires. Ang gamit ng ating crossover Ethernet cable is para mapag-connect yung dalawang magkaparehas na object. Tulad ng PC to PC, switch to switch, tapos router to router. Gigil si kuya. Talagang ayaw na niya tigilan yung mga cable. Paikot-ikot pa. Alam mo naman ano magagawang matino. Yan, nila-hila, tinuwid-tuwid pa. Alam mo talaga okay yung ginagawa niya. Sa una mo ng RJ45 ay ang color coding natin is white, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, tapos brown. Tapos fast forward na natin ulit. Baka magalit si kumare. Yan, so kailangan natin i-align nyo ng maayos. Tapos pag okay na yung color coding is pagpantay-pantayin lang natin. Pag alam natin na medyo tuwid is kunin natin yung crimping tool tapos putulin natin. So dapat tuwid na tuwid yung pagkaputol niya para hindi magka-problema pag ilalagay na natin sa RJ45. Pagkasalpak so yun lang ng ayos, isalpak lang ng ayos. Yun, di pa ganyan naging ayos eh. Ayun, tapos isalpak lang. Tapos kapag okay na, pag sagad na hanggang dun sa may sa may dulo. Nahirapan pa nga. Pag lang hanggang dun sa may dulo, yan kunin na natin yung ating crimp or crimping tool nga. Mas kilala sa crimping tool. Tapos crimp na natin. Tapos all done. Puro kakautan, tuklawin ka niyan. Sige. Sa susunod naman tayo, ganun lang din ulit yung process. Wire stripping, tapos tanggal yung cover, tapos tanggal yung tela, pag-iwaiwalin yung wire, tanggalin yung sa gitna. Ganun lang din ulit sa umpisa ng kanina. Kaya ba lang dito tayo din sa color coding. Ang color coding naman sa ating next RJ45 is white, green, green, white, orange, blue, white, blue, tapos orange, tapos white, brown, tapos brown. Sa pag-align ulit ng ayos ay paputol na ulit ng dulo ng pantay, tapos palagay na ulit sa RJ45 yung dikit na dikit talaga dun sa dulo niya. Then pagkatapos makrimp is ayun, all done na. Okay na yung ating crossover Ethernet cable. So ulitin ko lang, ang gamit ng crossover cable is para mag-connect ng dalawang PC or dalawang magkaparehong device. Tulad nga ng
sinabi ko kanina na PC to PC, switch to switch, tapos router to router. Yun lang. So magki-crimp naman na yan. So tapos yan mag-crimp is, ayun, tapos na. Thank you for watching.